So yung sinasabi nilang crack, no, na hindi pwede. So ano lang pala yun, design pala yun mga kababayan, para kung sakaling lumindol man, hindi matatamaan yung kabilang building. No? So ang tubo, nakikita nyo naman kung gaano kalaki ang tubo at yan, no, diba? Sobrang kapal at saka makinis pa, no? Ayun, yung nakikita natin sa TV na sinasabi nilang crack ay hindi naman po pala crack, no, mga kababayan. So, ito, ano, ayan, oh, nakikita sa laki ng tubo nito, oh. Ayun, ito na yung parang ano, no, ayun. Tignan nyo na, itong outer container konkreto, yung inner container bakal. 30 mm ang kapal niyan na bakal. May annular gap na may vacuum pag umaandar para sumisip-sip papasok. Kung may singaw man yung sa loob, hindi makakalabas dahil sisip-sipin yan. Paloob. Yes, paloob ang sip-sip. Vacuum pala yan. Ewan ko kung makahinga pa kayo dyan. So talagang makinis pa. Ayun yung sinasabi nila mga kababayan na crack daw. So yung sinabi ni congressman, hindi daw crack mga kababayan. Talagang design yan. Seismic gap. Seismic gap mga kababayan. Para kung sakaling lumindol man, no, hindi siya magkikiskisan at saka hindi tatama yung sa kabila. Ang galing nga ito. Ito, pati nga inaapakan natin mga kababayan, ayan, no, goma, no? Hindi pala siya, ano, Ha? may gap pala. May gap talaga siya lahat. Hindi talaga siya ano. Ayun. So ito po yun. Ito po yung sinasabi nila, no? Ayan, no? Yung nuclear reactor ni Iron Man. Yun, nuclear reactor. Itong napakalaking bilog na ito. Iron Man. So dito, meron talaga siyang gap. Nakikita nyo naman, no? Yan, no? Malalim po yan, no? Sa ang mga tubo, napakalaki ng tubo. Ayan. Hindi. Ito yung ano niya, yung gap niya para kung sakaling lumindol man, hindi tatama dito sa ayan, nakikita niyo naman yung mga tubo. Ito napakalaki nito, itong reactor, no? Ito yung reactor? Reactor ng nuclear mga kababayan. So, grabe. Talagang dito sa loob. Ayan, pasukin natin sa loob. Ayan, no? So, ito na po yung ano natin. Kanina na nakikita natin dyan sa gilid, no? Ayun. So, talagang pero ito yung ano niya, itong pinto, grabe, sobrang kapal. Kahit siguro ilang missile lang ipabagsakan mo dito, hindi to basta masisira. Welding. Challenge ko kayo, umanap ng ganito kagandang welding sa buong Pilipinas. Hindi t-shirt man ang nag-welding po yan. Mga na-train sa Amerika na naging certified ng American Welding Society. Sayang, yung paborito kong pakilala sa inyo, namatay about 2 weeks ago. Natali sa puso, maganda na. Babae. Bakit babae? Magandang pulso ng babae. Magaling mag-record keeping ang babae. Kaya hinayang nila nurses tsaka babae. Yun ang pinatraining sa Amerika. So dito, ito, ganito, sa Amerika, 20% X-ray inspection. Dito dahil sa Pilipinas ginawang 100% X-ray inspection. Grabe. So pwede kong sabihin na itong planta mas maganda ang pagkayari kaysa yung parehong planta na ginawa sa Amerika. Tama. Dahil mas matindi ang X-ray inspection requirement. So yun ang mga quality control niya. So ayan mga kababayan, no? Ayan, nakikita nyo na po itong ano natin, nuclear power plant, no? Talagang pwede pang gamitin. Yung palpo. Aakyat pa tayo sa taas mga kababayan. So ilang building na itong inakyatan namin, mataas na po, no? Talagang lahat intact pa, no? Sinasabi nila na kinakahuyan ng mga kababayan, hindi naman po totoo, no? Ayan, umaakyat kami dito sa hagdanan pataas. Kasi nandun na, nauna na si Congressman Mark. Ayan, kukuhaan ko mga kababayan.
Grabe, no? First time na makapasok dito. Sobrang ano pala, no? Sobrang laki at ganda pala nitong nuclear power plant natin, mga kababayan. So mag-isip-isip na kayo, no? Yung mga ayaw ng nuclear power plant, no? Panoorin nyo na lang at pakinggan nyo ang mga sinasabi ni Congressman Mark Huang, mga kababayan. So ayun, nakikita naman natin, no? Ayan, no? Intact pa talaga, mga kababayan, at napakalinis pa, no? Ayan. Talagang wala kang makikitang kalawang dito banda sa may nuclear. Oo, kasi stainless lahat. Stainless lahat dito. Ayan, Yung ayan mga yung, lining na yan, hindi yan tingga, stainless po yan. ayun, puro stainless pala dito lahat, mga kababayan, no? So ayan po yung labasan. Ano yun? Ha? Explica ko, pag nandyan na lahat. Ayan. Guys, Ayan, dito. Ayan, grabe oh. Grabe. Sobrang laki pala nito, no? Sobrang laki. Akala mo lang maliit tingnan sa labas, Oo, pero pag kanina, nasa loob ka na, napakalaki pala. Ang naliwanag ko, ito yung steam generator. Wala ito sa Daiichi. Dahil BWR sila, tayo meron. Yan po yun, yung dalawa. Yan, at saka yun, dalawa po yan. Yun, yung tubo na yan, no? Tulog itong ating planta. Yun, yung Tulog. tubo. Ayun. Yung stainless na tubo, mga kababayan. Ang nagbubuhat nga, nung pinasok yan dito, yung polar crane na yan. Yan ang nagbuhat ng lahat ng makinarya dito. Yung crane. Oo, nasa taas. Ngayon, itong crane na ito yung ginagamit doon sa fuel assembly. Crane pala to. Crane yan, tumatakbo yan. Pag gano'n, ito tumatakbo. Pag gano'n. Refueling crane to. Ngayon, para ma-shield ang tao dito, na hindi mamatay sa radiation o masaktan, ang shield po nito is tubig. So pagka rini-refuel po ito, puno po ng tubig itong pool na ito. Okay, yung assembly, tumatakbo sa ilalim ng tubig. Yung tubig ang shield natin. 2 metro ng tubig, wala nang makakalusot ng kahit anong radiation doon. Okay? Ganun lang ang tubig, safe na tayo. So, pag na-refuel na yan, naisara na yung takip ng reactor, ide-drain tong tubig na to. Kasi iinit yon. Ngayon, yung fuel na luma, Tribo mo ito, papadalaglag. o yung bagong fuel papasok, may butas doon, nakita nyo? Doon, oh. Pinapahiga yung fuel assembly, ninulusot dyan sa ilalim. Ang likod nito, spent fuel pool. Pupunta tayo dyan pagkatapos dito para nakita nyo kung saan tinatago lahat ng nuclear waste. Doon sa kabila. So pagka sinara po yan, isolated na itong buong loob ng reactor sa outside world. Wala nang connection. Right? Binubuksan lang yan once every 1.5 years for refueling. So, That's it. ayun. Okay? Okay, let's go. Nakikita niyo, mga kababayan, kung gaano kasi ang nuclear natin. Pagka umaandar to, may ventilation. Kaya hindi ganito kainit, no? May fresh, may air dito pumapasok na hindi ganito na papawisan Tapos, tayo. medyo ngayon kasi wala pang hindi pa ginagamit, mga kababayan. Kaya yan, no? Talagang so, ito na po yung ano. Ay, sino pinanganak dito, sir? Si Donatello. Donatello. Ayan, pababa na tayo, mga kababayan. Ay, umulan ba? Nagpapayong ka? Pamaypay. Dahil sa sobrang mainit kasi, mga kababayan. Dahil wala pang exhaust fan, no? Dahil siyempre hindi pa pinapagana. Pero pag papaganahin ito, so napaka-safe naman pala nitong ating nuclear power plant, mga kababayan. So yung ayaw lang talaga siguro, no? Ewan ko na lang sa inyo.
Nakikita nyo naman, oh, napakaganda pa. Dito lahat stainless to, dito lahat ng nasa loob. Itong reactor power plant natin mga kababayan. So ayan, ito po yung ano no, yung clip, yung ano yung nagbubuhat mga kababayan, at saka sa taas meron. Halos lahat naman ano lang, automatic. No? Sana mag-isip-isip na kayo ng mga ayaw ng mga nuclear power plant. Mag-isip-isip kayo. So tingnan nyo dito kung gaano kaganda, no? Ayan, no? Ayan, no? Ang ducting dito ay stainless. Lahat po, kaya wala kang makikitang may kalawang dito kasi puro stainless. At saka sobrang kapal. Ay No? galvanized. Ayan, pababa na po tayo. So ito, nakikita nyo naman, oh. Wala kang makikitang kalawang, oh. Ayan, galvanized po mga kababayan. Saka itong inaapakan natin, galvanized dito, no? Yung iba stainless, sobrang kapal ng mga tubo rito, no? So yung iba ay sinasabi nila na merong crack, yun pala ay mga design, no? Yun po yung pinaliwanag kanina ni Congressman Mark Cuangco, no? Napakalinis pa, no? Talagang nabigyan tayo ng pagkakataon na napaakyat dito sa may reactor ng nuclear power plant. Dito po. Ayan. Tayo po'y papalabas na. So, kumpleto rin. Meron nilang mga fire extinguisher, no? Ayan. So, tayo naman ay pupunta naman sa may, tatapunan ng waste nitong, nuclear power plant. Yung takpa lahat. So, dito pa nga lang, no? Napakakapal nito. Kahit siguro ilang missile ang ipapasabog dito pa sa mga basta-basta masisira. Ayan, no? So, assembly area. Yung dito assembly area to dito banda na. Ayan, nakikita naman natin. So talagang Lahat tayo. sana bubuhayin pa ito. Pero kung sakali sir bubuhayin, pwede pa siyang bubuhayin? Pwede pa. Yan, pwede pa. Pwede pa raw. Ilan? 4.5 years, no, mga kababayan. So pwede pa itong bubuhayin. So sana yung mga ayaw ng mga nuclear power plant, mag-isip na kayo ng mga kababayan natin, no? Para man lang bumaba yung kuryente natin at saka maraming mamumuhunan sa bansa, no? Kulelat tayo. Super, sinabi mo pa. Tayo sana ang pinaka una-unang merong nuclear power plant sa Asia mga kababayan, pero tayo ang kulelat ngayon, no? Instead na tayo ang unang nagpagawa ng nuclear power plant, pero tayo ang nahuli, no? Hanggang ngayon ay puro haka-haka na lang, mga grabing init. Yan. So, ayun. Bababa po. Ayun, no? Ayun, no? Nakikita nyo naman, grabe. So, sobrang kapal nitong mga na to. Parang ang tawag to, tubo, no? Tubular. Riyan? Nakita mo yung mga pinakita kong picture ng dry gas kanina. So, up to the last day of the 6th year, bago mag-7th year, kailangan nailagay mo na sa dry gas ayon sa bagong batas, kung papasa yun. So, bakit? Para ma-minimize yung inventaryo ng spent fuel dito. Para ma-minimize yung agam-agam ng tao. Right? So, ang laki ng capacity nitong pool na ito for spent fuel. So, kung masusunod yung batas... Full fuel pala ang tawag dito mga kababayan. Ito, ang tawag pala rito is full fuel, no, mga kababayan. So, itong clip, nakikita nyo naman, napakalaki ng, clip. Upper clip, mga kababayan, no. Yan, no. Grabe, ang laki. So, ganun. Nandun yung pinakita kong port sa inyo, doon sa ilalim kanina. Diyan ang connection yan. Sa ilalim may ganun din port. Tignan nyo, ilawan nyo. Ayan. So, Ayan, no. pinapahiga yung fuel, dyan o yung spent fuel palabas, dyan. Isa lang ang daanan.
So ito yung ano niya. Ito yung control, no? Ayan, nakikita niyo naman na mga kababayan. So pinapatakbo itong sa clip. Sa forklift pala to. Control lang forklift. Oh, control lang forklift. Yan. Parang tumakbo doon. So, parang pakisot. Ito o yun. Ito mismo. May railing siya. Ha? Ito yung kanyang railing. Parang tumakbo siya doon. Bumalik dito. Ay oo, no. Itong sinakyan namin, no. Ayan, yung sinakyan namin, yung pala yung railings niya. No, ayan yung pwedeng i-operate na pwede siyang tumakbo doon. No, ito. Grabe, napaka-talino, no, ang paggawa. Kita mo naman, pwede siyang ano diyan, no. Paanda rin papunta ron. Ito crane, ito rin Crane. nagbubuhat ng fuel. Opo, ayun. Ito rin. Kung Ayun. paano doon sa loob, Ganun ito. Ayun, crane mga kababayan, no, na nagbubuhat ng sa ilalim fuel. ng tubig dumadaan. Ayun. Parang 3D printer. Parang di grabe, napakatalino ang paggawa talaga. Galing, no? Ikaw na talaga. Ayan pa yan, no. High-tech naman talaga dito mga kababayan, no. So siguro kung meron mang part na papalitan, siguro kukonti lang. Siguro. Sana mapagana na ito, no. Para naman umunlad ang ating bansa. Makahabol pa. Uakit pa tayo. Ayan, no. Pwede nyo kalikutin yung instruments na hindi ka mangi-istorbo doon sa control room. So sa likod, pwede mong i-access. Lahat ng kagamitan may access galing sa likod. So serviceable ang tawag dyan. Serviceable. Serviceable. Dito lahat yung access. So nandito tayo sa control room. Alright. Yan. Ito na to. Ito na yung control. Dito na lahat mga kababayan. Yan. DNPP. Ito na yon. Yes. Gets roll forward. Command center. Dito na lahat mga kababayan, no? No, parang nasa ano ka, no? Nasa gate forward. Ayan. Nandito na lahat ng control ng mga kababayan. Nuclear power plant. Napakaganda. Grabe. So bakit naman kasi, no, hindi pa tinuloy ito? My God. No? Ayan. Wala. Guys. Wag. So, kung mapapansin nyo, lahat ng instrumento dito, analog. Right? Circa 70s, 80s na technology. Ngayon, nung unang pinakialaman ko ang PNPP, nung 2007, 2008, kinausap ko ang KEPCO. Pumunta sila dito. Sabi ko, ito siguro lahat kailangan palitan na, i-digital. Ang sabi nila sa akin, hindi dapat kasi pag binago mo ng kahit ano sa nuclear, kailangan, kasi hindi certified ang disenyo. Kailangan ma-preserve ang pagka-certified ng disenyo. Itong lahat ng board na nakikita nyo dito, sabi nila, may ginagawa kaming bago, pero analog pa rin. So, yung mga brand new na parts, merong nabibili bago na pampalit lahat dyan. Ngayon, pwede rin natin papalitan to ng digital. Kausap ko lang po ang Westinghouse, I think less than 1 month ago, sa isang Zoom conversation. Inarrange po ng US Embassy para magkaroon kami ng talakayan ng Westinghouse, no? Ang sabi nila, maraming plantang ganito sa Amerika na analog pa rin. Ilalagyan nila ng computer pang SCADA to record data, but the control itself remains analog. Of course, sabi nila, we can change it, but it will cost a lot of money. So, nasa sa atin yun kung anong gusto natin mangyari dito kung sakali.
In any case, analog is still running in America today. Okay, ito isang mandato ito ng Puno Commission report. Kasi ang nangyari sa 3 Mile Island, nakialam ang politiko sa loob ng control room nung nagkakagulo na. So bawal na kahit sino pumasok dito, dapat dyan muna. So ngayon, ang relyebo ng shifting is every 2 hours. Ang rule is, kailangan mag-obserba ka muna ng 30 minutes bago ka pwedeng pumasok dito. Yun ang rules na nangyari after 3 Mile Island. So yung relyebo hindi pwedeng basta pumasok dito. Kailangan mag-obserba muna siya ng 30 minutes bago siya makapasok dito. Bago niya mapalitan yung... Tsaka 2 hours lang ang dire-diretsong shifting dito. Yun ang bagong rule. Ayun. Grabe. So ito yung sinasabi, analog na lang lahat, hindi digital. Pero okay na rin na. Kasi sa Amerika naman ay meron pa rin namang analog, no? Ito, pagka tumatakbo na to, itong butones na to, pag tinulak mo ito, yung control rods, huhugutin sa reactor, bibilis yung reaksyon. Pag hinila mo to, bababa ang control rods, titigil ang reaksyon. So ito yung silinyador nito. Ito, up and down. Pull out, insert. So ito yung mga kababayan, no? Ayan, parang gasolina. Senyelador, no? Ayan, grabing init na ng cellphone ko. Ayan.